Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Sana po ay okay lamang kayo habang nakatutok at nakikinig sa Papa Dudut Stories. Ako po si Jovanes Bagdasarian at isa akong Filipino-Armenian na nakatira ngayon sa Taguig pero dito ako ipinanganak at lumaki sa Iloilo. Armenian ang aking ama habang ang aking ina ay isang Pinay na dating OFW sa Yerevan sa bansang Armenia. 4 pala kaming magkakapatid, all boys at ako ang bunso at 2 sa nakakatandang kapatid ko ay mga ordained Catholic priest na dito sa Pilipinas. Sa kabilang banda ay yung second to the youngest na kapatid ko ay may sarili ng pamilya. So ako na lamang ang nag-iisang single at kasama ko ang aking mga magulang. Nagwo-work pala ako dati bilang pit supervisor sa isang malaking casino sa Parañaque City. Pero ngayon ay nagpapagaling sa aking sakit. Pero alam mo ba Papa Dudut, nagsimula ako sa wala. Kahit kasi na may kaya ang pamilya ko at successful ang mga kapatid ko sa kanilang larangan, ako naman ay napag-iwanan. Hindi dahil sa bobo ako kundi dahil sa pasaway akong anak. Sa mura kong edad ay nalulung ako sa bisyo tulad ng sugal, alak at sigarilyo. Nagrebelde ako pero hindi ko alam kung ano ang pinaglalaban ko. Mabait naman sa akin ang mga magulang ko at never akong sinaktan o pinagsalitaan ng masasakit na salita ng mga kapatid ko. Pero ewan ko ba kung bakit naging pababa sa putik ang buhay ko. Hanggang sa huminto ako sa pag-aaral. Sa magkakapatid ay ako lamang ang hindi nakatapos. Hindi na rin ako sinuportahan noon ng mga magulang ko kaya wala akong malapitan noon pagdating sa pinansyal. Lumayas din ako sa amin. Dahil dito taong 2018 ay pumasok ako sa outer world. Gumawa ako ng mga adult videos kung saan ay ipinapakita ko ang buong katawan at kaluluwa ko. Una kong sabak noon ay naging model ako ni Cebu Milker at mabilis akong nagtrending noon sa outer world. Simula noon ay dumalas na ang paggawa ko ng mga sexually explicit videos at ibinibenta ko yon gamit ang Telegram, OnlyFans at iba pang mga social media outlets. Malaki ang naitutulong nito sa akin at nakadadagdag ito sa kinikita ko naman sa pagtatrabaho sa construction. Sa kabilang banda ay never akong nakaranas ng kababalaghan sa buhay ko. Kaya hindi talaga ako naniniwala noon sa mga multo at iba pang mga paranormal beings. Pero ang hindi ko alam, makakaranas pala ako noon sa hinaharap. Isang gabi ay umuwi ako sa bahay at nadatnan ko ang aking ama't ina na naroroon. Himalang bumisita sa akin. Niyakap ako ni mama at humingi ng sorry sa akin. Tapos ay sinabi nila sa akin na alam nila ang ginagawa kong pag-alter. Pero nagulat ako nang hindi nila ako pinigilan. Samantala 3 masasamang balita ang dumating sa akin. Ayon sa mga magulang ko, namatay sa aksidente ang panganay kong kapatid na pare sa Laguna habang yung sumunod sa kanya na kapatid kong pare din ay inatake naman sa puso. Halos sabay namatay
ang dalawa kong kuya. Siyempre, nanlumo ako at naiyak. Pero hindi pa natatapos ang lahat. Dahil yung kapatid kong may asawa ay nawalan ng trabaho tapos ay nagkaroon ng malubhang sakit at ngayon ay kailangang isugod naman sa ospital. Hindi naman matulungan ng mga magulang ko ang kapatid kong may sakit kasi kapos din sila sa pera noon. At kailangang asikasuhin pa nila yung dalawa kong namatay na kapatid. Nakiusap naman sa akin si Papa kung baka meron akong pera at hihiramin muna nila. Agad naman ako nagbigay sa kanila pero kulang pa rin ang amount na yon. Hindi rin naman kasi masyadong kalakihan ang kinikita ko sa altar at naiintindihan naman yon ng mga magulang ko. Kinabukasan habang nasa full-time work ako sa isang construction ay inisip ko kung saan ako makakahiram ng pera. Nang bigla akong nakakita ng magarang kotse na pumarada sa tapat ng ginagawa naming bahay. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang kotse. Paghinto ng kotse biglang may bumabang magandang babae, bigla namang lumapit doon ang engineer namin para batiin ito ng magandang araw. Ito palang may-ari ng bahay na ginagawa namin. Bigla ako nakaisip ng paraan para masagot ang problema namin sa bahay. Naghihintay lamang ako ng pagkakataon para ito ay makausap. Maya-maya lang, nang paalis na ang amo namin, ay agad-agad ko itong pinuntahan sa kotse. Naglakas loob na akong kausapin ito at sabihin ang problema ko. Ma'am, pasensya na po kayo sa abala ko. Pwede po ba kayong makausap kahit saglit lang? Saad ko. Oo naman, ngiti niyang sagot. Sinimulan ko nang sabihin ang problema ko at ang kalagayan namin sa buhay. Ah, ganun ba? So anong plano mo? Tanong niya sa akin. Gusto ko po sanang mangutang sa inyo kahit na ikaltas nyo na lang po sa sahod ko linggo-linggo. Pakiusap ko naman sa kanya. Agad namang kinuha ng amo ko ang wallet niya at may kinuhang pera na nagkakahalaga ng 10,000. Okay na ba yan? Tanong pa niya sa akin. Maraming salamat po ma'am. Malaking tulong po ito sa amin. Sagot ko. Pwede pa kitang tulungan sa problema mo. Vanes, hindi lang ganyan ang makukuha mong pera. Mas madami pa dyan. Maipapagamot mo na ang kapatid mo. Hindi na rin kayo maghihirap. May aalis mo na ang sarili mo sa kahirapan. Pero may isang kondisyon. Deklara nito. Agad naman akong sumagot. Kahit ano po ma'am gagawin ko. Kahit anong kapalit ay ibibigay ko, mapagamot lang ang kapatid ko. Isasanla mo ang kaluluwa mo. Sagot nito na may pagkaseryoso ang mukha niya. Agad naman ako nagulat at kinilabutan sa sinabi niya. Bigla akong nanlamig sa kinakatayuan ko. Agad naman itong nahalata ng amo ko kaya sinabi niya na, ikaw ang bahala. Ikaw pa din naman ang magdedesisyon. Pag-isipan mong mabuti. Ito ang number ko, tawagan mo ako kapag nakapag-desisyon ka na. Sabay paandar ng kotse at umalis na. Umuwi ako ng bahay na gulong-gulo ang isipan. Ano yun? Paano ko isasanla ang kaluluwa ko? Saan ko isasanla? Isip-isip ko habang hawak-hawak ko ang cellphone ko at nag-iisip kung tatawagan ko ba ang amo ko o hindi. Samantala, dumalaw ako sa ospital at doon ay nakita kong nakaratay ang kapatid ko habang nakatubo siya sa life machine. Nabutan ko ding umiiyak ang hipag ko at mga pamangkin kong nasa 5 taong gulang pababa. Parang kinurot noon ang puso ko. Bigla akong napatingin sa kapatid kong nakahiga at naghihirap sa kanyang karamdaman. Tapos ay dinukot ko ang cellphone ko. Bahala na, tatawag na ako. Sabi ko sa aking sarili. Agad ko namang binuksan ang cellphone ko para tawagan ang amo ko. Wala pang ilang segundo ay sumagot na agad ito.
Hello? Sino to? Sambit ng kabilang linya. Hello ma'am. Ako po ito si Jovanes, sagot ko. Oh, kumusta ka na? Nakapag-decide ka na ba? Sambit niya. Opo ma'am, handa na po ako, sagot ko. Okay sige, sunduin kita dyan ngayon, sambit ng amo ko sa kabilang linya. Agad ko namang ibinigay ang address ko at saka binaba ang tawag dahil ayokong marinig ng mga magulang ko kung anuman yung pag-uusapan namin. Hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari sa akin pero ayokong madamay ang pamilya ko. Maya-maya lang ay may pumaradang magarang kotse sa labas ng bahay namin at sigurado akong ang amo ko ito. Agad-agad ako lumabas ng bahay at nagpaalam sa mga magulang ko na may pupuntahan lamang ako. Pagsakay ko sa kotse ay nakita ko ang amo ko na nakangiti. Hello Jovanes, sigurado ka na ba? Sambit ng amo ko. Kahit kinakabahan ay sumagot pa din ako. Opo ma'am. Bahala na po basta para sa kapatid ko ay gagawin ko po ang lahat. Sagot ko. Oo nga pala, wag mo na akong tawaging ma'am dahil pagtapos na ang gabi na ito ay magkakaparehas na lang tayo ng estado sa buhay. Anya ni Lilith at sabay pinaandar na ang sasakyan. Makalipas ang ilang oras ay biglang may inabot sa akin na panyo si Lilith. At nagtaka naman ako. Para saan to? Sambit ko. Takpan mo yung mga mata mo. Kasi ilang saglit na lang ay malapit na tayo. Sabi ni Lilith sa akin. Bakit para saan? Tanong ko. Basta gawin mo na lang. Huwag kang mag-alala, hindi kita ipapahamak. Ang sabi pa ni Lilith. Kahit gulong-gulo ay sinunod ko na lamang ang utos ni Lilith. Bigla namang nagsalita si Lilith. Maintindihan mo din kung bakit kailangan mong magtakip ng mata papunta doon. Aniya. Nasa 30 minutos na kaming bumabiyahe nang biglang nagsalita ulit si Lilith. Malapit na tayo. Huwag kang kabahan at huwag kang matatakot. Ang gagawin mo lang ay susundin mo kung ano man ang sasabihin ko sa iyo. At ng leader namin, naintindihan mo? Wika niya. Tumango na lamang ako bilang tugon sa sinabi ni Lilith. Maya-maya lang ay huminto na ang sinasakyan namin at pinatanggal na ni Lilith sa akin ang panyo na nasa mata ko. Bigla ako nakaramdam ng takot dahil sa dilim ng paligid at sa dami ng puno. Mula sa kinakaroonan namin ay natanaw ko na ang malaking lumang bahay. Ang sabi ni Lilith ay doon daw magaganap ang kasunduan. Bago kami magsimulang lumakad papunta sa lumang bahay ay may inabot sa akin si Lilith na kulay itim na damit. Isuot ko daw ito dahil ito ang kailangang suot kapag makikipagkasundo na. Hindi ko alam ang tawag dito pero para siyang sinusuot ng mga padre sa simbahan. Ang pinagkaiba lamang ito po ay kulay itim. Kahit nagtataka ay sinod ko na rin po ito. Pagkatapos noon ay nagsimula na kaming maglakad papunta sa lumang bahay. Noong nasa labas na kami at papasok na sa lumang bahay ay napansin ko ang isang lalaki na parang makikipagkasundo din. Pero ito ay parang hindi kinakabahan. Nakangiti lamang siya at parang excited pa. Biglang lumapit sa amin ang pinuno na nakasuot ng itim na katulad ng sa amin. Nakamaskara ito kaya hindi kita ang itsura nito. Kapag nagsimula na ang seremonya, ay wala kayong ibang gagawin kundi ang gayahin lamang ang aking sasabihin. Wika naman ng pinuno. Opo pinuno, sagot namin. Papadudot 12:00 na ng hating gabi at magsisimula na ang seremonya. Ako na ang pinauna ni Lilith. Pinasunod ako ng pinuno para simulan na ang seremonya. Habang naglalakad ako papunta sa loob ng lumang bahay ay grabe ang tensyon na nararamdaman ko. Kabang-kaba ako. Parang ayaw ko nang ituloy pa.
Hanggang ngayon ay iniisip ko pa din kung ano ang mangyayari. Tumingin ako kay Lilith na parang umuurong na. Ngunit hindi ako pinansin ni Lilith at napayuko na lamang. Nang makapasok na kami sa loob ay pinaluhod ako sa mesa na may rebulto nang hindi ko malaman kung anong nilalang. Ngayon lang ako nakakita ng rebulto na yon, isang lalaki na may anyong kambing at mahaba ang mga sungay niya. Bigla akong nakaramdam ng kilabot sa aking mga katawan. Unti-unti ko nang naiisip kung ano ba ang pinasok ko. Alam kong hindi ito basta-basta kasunduan, buhay na ang kapalit nito. Ibebenta ko ang sarili ko sa isang demonyo. Aakma akong tatayo ngunit pinigilan ako ng pinuno. Hindi ka na pwedeng umatras. Nakita mo na mga dapat na hindi mo makita. Kailangan mong ituloy, kundi ay papaslangin ka namin. Isang malalim at nakakakilabot na boses ang narinig ko mula sa pinuno. Wala akong nagawa, Papa Dudut, na patulo na lamang ang luha ko. Wala na akong ibang paraan kundi sumunod para sa kapakanan ko at sa pamilya ko ay gagawin ko ito. Nagsimula ng umusal ng mahihinang bulong ang pinuno na animoy parang nagdarasal. Sinabi nito sa akin na sumabay sa kanyang pag-usal. Domine hunc hominem sosepi, monum toum ut eterum vevas et mondum regas. Paulit-ulit niyang usal habang ako ay sumusunod lamang sa bawat bigkas niya. Maya-maya lang ay may kinuhang kutsilyo ang pinuno. Ibigay mo ang braso mo sa akin, ang sabi pa ng pinuno. Agad ko namang itong nilahad ang braso ko sa pinuno. Ilang saglit lang ay hiniwan niya ng bahagya ang braso ko paraan upang ito ay magdugo at sinalon ito ng lagayan ng may nakalagay na insenso. Ang puting usok ng insenso ay unti-unting naging kulay itim. Kumakapal ang usok nito at nagiging mabahong amoy bulok na basura, patay na hayop at parang nasusunog na gulong. Basta sari-sari ang amoy. Para akong masusuka sa nakakasulasok na amoy, pumasok ito sa sikmura ko na para ba akong hihimatayin sa sobrang baho. Pagkatapos noon ay nahilo na ako at para bang may unti-unting nag-take over sa katawan ko. Tapos ay nawala na ako ng malay. Nagkamalay na lamang ako at nagulat dahil sa nasa sasakyan ulit ako ni Lilith habang minamaneho niya ang kahabaan ng highway. Nagtataka akong nagtanong sa kanya kung ano ang nangyari. Natuloy ba ang kasunduan? Oo, natuloy. Tipid na wika ni Lilith habang hindi inaalis ang kanyang tingin sa daan. Paano yun? Wala akong pinirmahan. Nagtataka kong usisa sa kanya. Nang tumulo ang dugo sa mga kamay mo ay yun na yun. At saka may nangyari pa pagkaraan mong mawala ng malay, aniya. Kinilabutan naman ako. Anong nangyari habang wala akong malay? Saka lang lumingon sa akin si Lilith at ngumiti. Nagustuhan ka ng Panginoon natin, tipid niyang sabi. Nagtaka din ako sa sinabi niyang Panginoon pero bigla kong naalala na sa dyablo pala ako nakipagkasundo kaya malamang ang tinutukoy niyang Panginoon ay walang iba kundi si Satanas. Ibigay mo sa akin ang bank account mo. Tapos hintayin mo hanggang bukas may papasok na pera sa iyo. Paunang bayad yon sa kasunduan. Pagkatapos noon ay sunod-sunod na ang darating na pera sa iyo. Wika ni Lilith sa akin. Ibinaba niya ako sa aking tinutuluyang bahay. Pero bago siya tuluyang umalis ay ibinigay ko sa kanya ang aking bank account. Pagkatapos noon ay nagpahinga na ako sa aking kwarto. Kinabukasan pagkagising ko ay saka ko lang naasikaso yung sugat ko sa braso dala ng pakikipagkasundo ko sa dyablo. Mamayang kaunti ay nag-notification ang app ng bangko ko. May pumasok na pera sa akin at nagulat ako sa pumasok na pera. 5 million pesos. Tapos noon ay tumawag ulit sa akin si Lilith para ikumpirma kung na-receive ko na ang pera. Nang umuo ako ay nagsabi pa siya na marami pang pera ang papasok sa akin mula sa iba't ibang source.
At pagkatapos ng usapan namin ay binisita ko naman ang e-wallet ko at nagulat ako dahil malaki din ang pumasok sa akin pera. Kita ko yun mula sa mga nag-subscribe sa OnlyFans ko. Kaya agad kong inayos ang accounts ko at ginanahan akong gumawa ng solo adult videos. Nag-resign na rin ako sa trabaho ko sa construction kasi hindi ko na kakailanganin yon dahil mayaman na ako. Kinagabihan ay agad ako nagbigay ng pera sa asawa ng kapatid ko at nangako ako na ang sasagot ng lahat. Nagulat naman ang mga magulang ko at tinanong nila kung saan ako kumuha ng pera pero hindi ko na lamang sila sinagot pa. Samantala lumipas sa mga buwan. Ayon na ilibing naman ang maayos ang dalawa kong kapatid na mga pare at yung kapatid kong sinundan ko ay gumaling naman sa kanyang karamdaman. Sunod-sunod din ang swerteng dumating sa buhay ko. Nariyan yung napasok nga ako bilang casino dealer kahit na kulang ako sa educational qualification. Hindi nagtagal, after a year ay na-promote ako bilang pit supervisor. Dumagsa mga pasok ng pera sa akin. Mula sa 5 million pesos na nauna kong na-receive ay nakaipon ako hanggang 17 million pesos. Sobrang saya ko noon, Papa Dudut. Akala ko ay wala na akong magiging problema pero nagkamali ako. Lagi ako nagpupuyat noon dahil sa bisyo, lakwatsa, barkada at kung ano-ano pang parties at gimmicks. Habang nagpupuyat ako, habang tumatagal ay nagbabago ang ugali ko at nag-iiba ang kilos ko. Napapansin ni Mama na nagbabago ang pag-uugali ko. Hindi ako sumasama sa kanila at hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Lagi na lamang ako nakakulong sa bahay hanggang sa nagkasakit ako noong magpapasko ng taong 2022. Doon po lumabas yung mga sintomas ng sakit ko. Doon na rin ako tumira noon sa bahay ng mga magulang ko. At yun na nga, Papa Dudut. Minsan tumatawa ako na mag-isa at paminsan-minsan ay hirap akong makatulog at magagalitin. Minsan ay gigising ako ng 4 a.m. Lagi akong kumakain ng mag-isa sa ibaba. Ang takaw kong kumain tapos ay minsan ay aalis ako at magsusuot ako ng black na jacket. Tapos lalabas mag-isa. Tulog lahat ng mga tao noon dahil hindi ko kontrolado ang sarili ko. Noong mga panahong yun ay parang sinapian ako. Hanggang pumunta ako sa simbahang mag-isa. Ako lang mismo, Papa Dudut. Kitang-kita ko yung simbahan at bukas na bukas ang ilaw at walang tao kundi ako lang. Kitang-kita ko na papasok ako sa simbahan at makikita ko yung bawat Christmas lights na patay bukas. Hanggang sa nakapasok ako sa loob at nagbasa ng Bible. Meron akong sinasabi ng mga Latin at hindi ko sure pero ang weird ko noon dahil hindi ko kontrolado ang katawan ko. Tapos nangyayari yung araw-araw at gabi. At umaga wala akong tulog. Hanggang sa naging grabe na ang nararamdaman ko. Hindi ako makatulog at hindi mapakali. Parang biniro ako ng demonyo at elemento at sa tuwing nakakaidlip ako ay babangungutin ako. May magpapakita sa akin na lalaki sa gitna ng dilim at hinihila niya ako pababa sa lugar na hindi ko sigurado kung bunganga ba ng bulkan o impyerno. Tapos kapag nagigising ako ay pakiramdam ko. Hindi ako nag-iisa sa aking kwarto na para bang may kasama ako. Iniisip ko na baka eto na ang epekto ng pakikipagkasundo ko sa Diablo. Sa tuwing tinatawagan ko naman si Lilith ay hindi ko na siya makausap. As in naputol na ang communication namin pagkatapos may padala ang pera sa bank account ko. Kumbaga tapos na ang obligasyon niya, I'm on my own. Nakatulog din ako kahit na sobrang dilim. Tapos 3 a.m. ng umaga, lumabas ako. Madilim na madilim at tulog ang mga tao noon. Ako lang yung gising dahil sa anxiety ko. Hindi makatulog ng maayos kaya lumabas ako para makatulog ng maayos. Doon ako sa labas na tulog, ngayon ay naalala ko pa yung nangyari. Kung hindi nagkwento sa akin si Mama about sa nangyari sa akin ay natulog daw ako sa bahay kubo ng clubhouse ng village namin ng mag-isa. Na walang tao at madilim. Tapos ay pumasok ako sa bahay kubo at doon ako natulog ilang oras. Hanggang mag-alas 4 ng umaga, may mga multo at mga itim na nakasunod sa akin.
Nakatingin sila sa akin at hinahayaan nila akong matulog. Hindi nila ako tinatakot pero kahit na hindi ko kontrolado ang katawan ko noon ay lumalaban ako sa sakit ko. Sa mental health issue ko. Nakatingin sila sa akin at may isang multo na nagsabing nakakaawang bata. Nakipagkasundo pa sa dyablo para lang sa pera. May white lady din na nakatayo sa tabi ng puno ng santol. Nakatingin sa akin at umiiyak. Naawa yata sa kalagayan ko. Naramdaman nila na meron akong sakit na mental health. At ang suspecha ko yung itim na lalaki. Sa panaginip ko ang nagbigay sa akin ng sakit noong mga panahon na yon. Siya ang nagbiro sa akin at pinaglaruan ako. Mabalik tayo. Habang natutulog ako ay nagising na lamang ako kasi meron palang guard na lumapit sa akin. Tinatanong ako kung bakit daw ako mag-isa doon. May nagpapakita. Dahil nga hindi ko kontrolado ang sarili ko noon, sabi ko sa guard ay hindi po ako takot mag-isa. Kuya guard, multo lamang sila, matakot ka sa buhay, huwag sa patay. Kasi ang buhay ay pwede ka nilang patayin pero kapag multo, hindi ka nila gagalawin kung hindi mo sila iistorbuhin. Mag-isa akong natulog sa bahay kubo. Tahimik at natutulog. Napansin ko yung isang itim na tao na nakatayo sa gilid ko sa likod ko. Habang natutulog ako, nakatingin lamang siya. Noon ay nagkasakit ako. Malakas ang epekto ng pagiging mental health ko. Bukas ang diwa ko at simula nang makipagkasundo ako sa dyablo ay unti-unting nabuksan ang third eye ko. Kaya nakakakita na ako ng mga bagay. Bigla na lamang tumunog yung bell ng simbahan na walang tao. At agad-agad akong napatingin kasi malapit lang siya sa akin. Tapos ay umalis na yung guard para mag-ikot-ikot. Ako na lang ang naiwan sa bahay kubo. Walang paki ang guard dahil kilala niya ako na homeowner doon at ang sabi niya, sige sir, ingat po kayo dyan. Bago siya umalis, nakatulog ako ilang minuto noon hanggang may napansin akong tao sa bandang simbahan papalapit sa akin. May dalang itak, kulay itim na lalaki siya at pula ang mata. Nagdasal ako hanggang sa nawala. Tumingin ako sa phone ko, 5:00 na pala. Kaya napatayo ako para umuwi na. Pagbalik ko sa bahay, sobrang nag-aalala si mama. Muntik na siyang umiyak. Niyakap-yakap niya ako pero hindi natapos ang araw ko kasi lagi akong nakakaranas ng sleep paralysis kahit may mental health issues ako. Pero sasabihin ko sa inyo na hindi po ako gumagamit ng droga noon. Yung nangyayari sa akin ay epekto ng pakikipagkasundo ko sa dyablo. Yung mga kayamanang dumarating sa akin ay may kapalit at yon ay ang katinuan ko. Hindi nagtagal taong 2023. Tuluyan nang nasira ang pag-iisip ko. Na-confine ako sa mental hospital. Yes, may pera pa rin ako pero baliwala yon dahil sa nangyayari sa utak ko. Hanggang sa na-diagnose ako na mayroong schizophrenia. Nagtataka ang mga magulang ko kasi wala naman sa lahi namin yon kaya paano akong nagkaroon ng ganon? Tinanong din nila ako kung ano ba ang nangyayari sa akin pero syempre hindi ko sinabi sa kanila ang katotohanan. Ayokong madamay sila sa problema ko. At yun na nga papadudot, hanggang ngayon ay nagpapagaling pa rin po ako sa sakit ko. Hindi ko alam kung hanggang kailan po ito o kung babalik pa ba ang dati kong katinuan. Oo, may pera nga ako pero hindi ko rin ma-enjoy dahil puno ng takot ang puso ko. Mali-mali talaga na nakipagkasundo ako sa dyablo. Di bale nang mahirap kung may peace of mind ka naman, mas okay na yon. Papa Dudut. Sana maintindihan ninyo ang sulat ko. Hanggang dito na lamang po. Muli maraming salamat in advance kung mapipili po ninyo ito sa Papa Dudut Stories para basahin. More power. Lubos na gumagalang, Jovanes Bagdasarian. Maraming salamat Jovanes sa pag-share mo ng kwento sa aming programa. Walang magandang maidudulot sa inyong buhay ang pakikipagkasundo sa dyablo dahil magaling sila sa panlilinlang at kahit kailan ay hindi matutumbasan ng pera o kahit na anong kayamanan ng peace of mind. Anin mo naman ang pera kung araw-araw at gabi-gabi kang natatakot. At saka palagi ninyong tatandaan na ang tunay na kaligayahan na hindi nakikita po sa pera o material na bagay.
Makikita natin ito kapag minahal at tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Hanapin at mag-subscribe sa Kaistorya YouTube channel. Ito po ang second channel natin na nagpo-post ng mga horror stories narrated by Jason Steele. Likewise, subscribe po kayo sa Papa Dudut Family YouTube channel sapagkat meron po tayong weekly prizes na ipinamimigay sa mga nanonood ng Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa